Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Pilipinas! How's your weekend so far? Kamusta naman ang pagsisimula mo ng iyong New Year's resolutions? Kung isa sa iyong mga target ngayong taon ay maging maagap, gising at bangon na. Ano man ang mga plano mo this year, huwag kakalimutang isama dyan ang pagiging weather ready. Magtulong-tulong tayo sa pagbabahagi ng impormasyon para sa ating kaligtasan, lalo na ngayon na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang unang bagyo ngayong 2017. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, maghahatid sa inyo ng kumpleto at malamang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Kasama nyo ngayong Sunday morning, January 8, 2017, ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Samantala, kasama rin ba sa iyong hashtag 2017 goals ng pag-exercise? Suportado ka namin sa iyong body goals. Para sa mga mag-exercise o magja-jogging ngayong umaga, ang sunrise po natin for today ay mangyayari 6:23 ng umaga at ang sunset naman natin 5:42 ng hapon. Sa putong ito naman, para mabigyan na tayo ng ideya sa magiging lagay ng ating panahon para sa araw na ito, makakapanayam na po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Walang iba, kundi si Mr. Obet Badrina. Good morning, Mr. Obet. Unahin ko na po ito dahil nga nagbabantay tayo sa isang bagyo dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ano na bang update kay Bagyong Auring at paano ba ito kikilos sa mga susunod na oras at araw? Magandang umaga, Amor, gayon din sa lahat ng ating mga tagapanood. Ito nga yung update natin sa bagyong si Auring. Nabase nga sa ating pagbabantay ay napanatili nito ang kanyang lakas habang ito'y kumikilos papalapit na dito naman sa bahagi ng Surigao provinces. So kaya nakikita natin na posible ngayong araw ay tumama na sa kalupaan ng Surigao itong bahagi ng itong bagyong si Auring. Ang kanyang lakas ngayon ay nasa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na nasa 70 kilometers per hour. Patuloy nating nakikita na ito ay mabagal nakikilos. Pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 7 kilometers per hour. At kung makikita nga natin, kung mapapanatili nito ang kanyang pagtakbo, ay makikita natin na posibleng nga ngayong gabi, ito ay tumama na sa kalupaan ng Surigao. So yan po, nalaman po natin ang update tungkol dito sa Bagyong Auring na ating binabantayan. At ulitin ko lamang ang nabanggit sa atin ni Mr. Obet na kung magpatuloy sa kanyang bilis at direksyon itong bagyo, posible po yan tumama sa bahagi ng Surigao provinces mamayang gabi. At Mr. Obet, eto naman, sa ngayon saan na po ba nakataas itong tropical cyclone warning signals? At ano po ba yung dapat paghandaan ng mga residente dito? Nakataas pa rin itong tropical cyclone warning signal number 1 sa mga bahagi ng mga lalawigan ng Bohol, Siquijor, sa mga lalawigan ng Negros, Southern Leyte, Cebu, so yan sa Kabisayaan. Habang sa Mindanao naman nakataas ang tropical cyclone warning signal number 1 sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte, kasama din dyan Siargao Island. Gayon din sa Dinagat Province, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Camiguin, gayon din sa Davao del Norte, hilagang bahagi ng Davao Oriental, hilagang bahagi ng Zamboanga del Norte. At gayon din nakataas sa signal number 1 sa Lanao del Norte, Northern Lanao del Sur at Compostela Valley. At inaasahan nga natin kapag nakataas itong tropical cyclone warning signal number 1 ay posibleng makaranas ng mga pagbugso ng hangin mula 30 to 60 kilometers per hour sa susunod hanggang 36 na oras. Kaya sa mga lugar kung saan nakataas itong tropical cyclone warning signal number 1, kailangan mag-ingat ho ang ating mga kababayan. Para sa mga residente ng mga nabanggit na lugar na nasa ilalim nga ng tropical cyclone warning signal, magdoble ingat po kayo at syempre maging alerto at magbantay po kayo sa mga pagbabago dito po yan sa Bagyong Auring sa mga susunod na oras. At Mr. Obet, para po sa araw na ito, ano po ba yung inaasahan nating weather condition base dito sa inyong inilabas na forecast?
More kung saan nakataas yung tropical cyclone warning signal number 1, inaasahan natin yung mga pagbugso ng hangin at mga pag-ulan at kaya dapat mag-ingat yung ating mga kababayan. Lalo na nakikita natin yung mga posibilidad ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa dulot nga ng mga pag-ulan. At inaasahan din natin dito naman sa bahagi ng Kabisayaan ay makararanas ng mga katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas na mga pag-ulan dahil nga pa rin to sa dulot pa rin itong bahagi ng bagyo na siyang nakaranas doon sa lugar. Samantala, sa bahagi naman ito sa Palawan at sa Bicol region, makararanas naman ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Patuloy pa rin na umiiral itong hanging amihan sa bahagi naman ng Luzon. Kaya dito sa Kamaynilaan, magandang balita pa rin kasi maaliwalas na panahon ng mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon kasama ang Kamaynilaan na may mga posibilidad pa rin ng mga pulupulong mahihinang mga pag-ulan. Kaya ang pinaka dapat mag-ingat talaga yung mga kababayan natin, partikular na dito sa Mindanao at sa bahagi ng Kabisayaan dahil nga inaasahan natin yung epekto ng bagyong si Auring. Panghuling katanungan na lamang, Mr. Obet, ito po ay question of the day mula po sa isang Panahon TV follower na si Cam Dosdas Jr. Ang kanyang katanungan, kaugnay pa rin po nitong bagyong Auring, may potensyal daw po ba na ito ay maging typhoon? O Cam, base sa ating nakikita, napakalitan ng tsansa na ito pa ay lumakas hanggang sa umabot ito sa typhoon category. Dahil nga makikita natin within the day, posibleng tumama ito sa kalupaan. Ibig sabihin wala na itong makukuha pang lakas at kahit bumalik ito sa karagatan, maliit na yung tsansa na lumakas pa ito hanggang typhoon category. Subalit, kahit na ganun yung nakikita natin, kailangan mag-ingat pa rin yung mga kababayan natin dahil sa tuloy-tuloy ng mga pag-ulan, maaari yung magdulot ng mga biglang pagbaha at pagguho ng lupa. So dapat maging alerto pa rin yung ating mga kababayan. Ayan, kagaya po ni Cam, para sa ating viewers, pwede rin kayo magpadala ng inyong weather-related questions sa aming social media accounts. Maraming salamat po, Mr. Obet, sa binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre mga dagdag kaalaman para sa ating viewers ngayong umaga. Nakapanayan po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Umpisa pa lang yan dahil magbabalik pa ang Panahon TV. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.